Matagal na naming pinapangarap ang ride na to, ang Marinduque Loop. At sa wakas, matutuloy na rin. Balak naming ikutin ang buong isla at sundan ang ruta ng Puso Moto. Isang loop na dinisenyo para sa mga riders na gustong maramdaman ang puso ng Marinduque. Dalawa lang kami sa biyahe, ako at ang kaibigan kong si Richard. Simple lang ang aming plano. Bumiyahe mula Metro Manila, papuntang Lucena, sumakay ng Roro at tumuloy sa hotel kung saan kami magpapahinga. Kinabukasan, iikot kami sa mga pinakamagagandang pasyalan ng Marinduque. Mula simbahan, museo, estatwa ng Moryon, at marami pang iba. Sa 3 araw, babalik na rin kami. Bit-bit ang mga alaala ng biyahe. Tara! Samahan niyo kami sa isang ride na hindi lang basta lakad, kundi isang pakikipagsapalaran, isang paglalakbay sa isla na hugis puso, ang Marinduque. Nagkasundo kami ni Richard na lilibutin namin ang 12 kilalang pasyalan dito sa Marinduque. Ang Immaculate Conception Cathedral sa Boac, kasunod ang Marinduque Museum. Sunod naman, St. Joseph Spouse of Mary Church sa Gasan. Siyempre, ang Malbog Sulphur Spring. Hindi rin mawawala ang Dampulan Sea Wall. Siyempre, kasama rin ang Poktoy White Beach, Pulang Lupa Historical Park, Holy Cross Parish Church sa Santa Cruz. Makikita rin natin ang Moryon statue, pati ng paggawaan ng maskara ng Moryon. At panghuli, ang Luzon Datum of 1911. Tara, simulan na natin ang unang biyahe. To be who I wanted to be, longing to be someone I dreamt to be for the rest of my days to live, striving to be. Isa sa pinakatampok sa kasaysayan ng Marinduque ay ang Boac Cathedral, na itinayo noong panahon ng Kastila at nagsilbing kanlungan ng mga mamamayan noong panahon ng digmaan. Ang Boac Cathedral, na opisyal na kilala bilang Cathedral of the Immaculate Conception, ay itinayo noong 1792 sa tuktok ng Burol sa bayan ng Boac. Nagsilbi itong santuaryo para sa mga lokal na residente noong panahon ng pananakop ng Kastila at Amerikano.
Ang makapal na pader at makasaysayang disenyo nito ay patunay ng katatagan ng pananampalataya ng mga Marinduqueño, isang tahimik na saksi sa mahigit 200 taong kasaysayan. Sa gitna ng Buwak, bumisita kami sa Marinduque Museum, isang tahimik na lugar na puno ng kasaysayan at kultura ng isla. Mula sa sinaunang gamit hanggang sa mga bagay na may kinalaman sa tradisyong Moriones, bawat sulok ay may kwento, para kaming naglakbay sa nakaraan. Unti-unting naunawaan ang pinagmulan ng Marinduque. Pagkatapos ng maikling pagbisita, tumuloy kami patimog. Ang simbahan sa Gasan naman ang susunod. Isang simbahan sa tabing dagat na kilala sa katahimikan at ganda ng tanawin. Ang simbahan ng Gasan o St. Joseph the Spouse of Mary Church ay itinayo noong 1609 sa panahon ng mga Kastila. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa buong lalawigan. Nakatayo ito sa tuktok ng Burol, tanaw ang dagat at bayan. Isa itong simbolo ng pananampalataya at katatagan ng mga taga-Gasan. Makikita sa loob ang makalumang arkitektura, mga antigong imahen, at ang altar na yari sa kahoy. Simple ngunit may malalim na kasaysayan. At tuwing Mayo, tampok dito ang Moriones Festival, kung saan buhay na buhay ang tradisyon at debosyon. Sa baybaying bahagi ng Barangay Dampulan sa Torrijos, tumatayo ang isang estrukturang tahimik na naglilingkod, ang Dampulan Seawall. Ang seawall ay itinayo gamit ang reinforced concrete, isang disenyo na hindi lang para tumagal, kundi para maging ligtas ang mga motorista at residente sa mga panahong may banta ng sakuna. Ngunit hindi lang ito para sa kaligtasan. Sa mga tahimik na araw, ang seawall ay nagiging tambayan. Dito nagkakwentuhan ang magkakaibigan, dito rin humihinto ang mga biyahero para huminga at humanga sa ganda ng dagat. At narito na kami sa Puktoy White Beach, ang puting buhangin ng Marinduque. Matatagpuan sa bayan ng Torrijos,
Kilala ito sa pino at maputing buhangin at ang malaturko na tubig na para kang nasa ibang bansa. Perfect para sa outing kasamang pamilya, swimming o simpleng pagtambay sa ilalim ng araw. Ang Puktoy White Beach. Simple, natural, at tunay na kay gandang balik-balikan. Papunta kami ngayon sa Pulang Lupa Historical Park, isa sa pinakamabuluhang lugar sa kasaysayan ng Marinduque. Matatagpuan ito sa bayan ng Torrijos, sa tuktok ng bundok kung saan naganap ang labanan sa Pulang Lupa noong 1900s. Dito pinamunuan ni Colonel Maximo Abad ang matagumpay na pagsasalakay laban sa mga Amerikano, isang tagumpay na bihirang mangyari sa panahon ng digmaan. Ito ang Holy Cross Church, isang makasaysayang simbahan sa Santa Cruz. Itinatag noong 1700s, ito ang pinakamatandang simbahan sa buong Marinduque. May arkitekturang makaluma at mga makasaysayang imahe sa loob. Naging saksi ito sa mahigit 3 siglo ng pananampalataya ng mga Marinduqueño. Sa tapat ng simbahan, makikita rin ang lumang plaza na tila ba bumabalik ka sa panahon ng Kastila. Ang simbahang ito ay hindi lang gusali, kundi puso ng komunidad. Sa di kalayuan mula sa simbahan, makikita natin ang estatwa ng Morion, isang higanteng imahe ng Romanong sundalo na sagisag ng Marinduque. Matatagpuan ito sa gitna ng bayan at paalaala ng makulay na tradisyon ng Moriones Festival, isang pagsasanib ng pananampalataya, sining at kasaysayan. Pagkatapos namin kumuha ng litrato at video, dumaan muna kami sa isang lokal na kainan para sa mainit na bibingka, halo-halo at malamig na aircon. Simpleng treat pero swak na swak dahil sa init ng araw. Busog at presko ng pakiramdam, tumuloy na kami sa paggawaan ng ukit ng Morion. Dito hinuhubog ng pino at detalyado ang bawat maskara ng Morion na ginagamit tuwing Semana Santa. Hindi na naming naabutang bukas ang paggawaan. Kumuha na lang kami ng litrato at nagpatuloy na kami sa pagbalik sa hotel para magpahinga. Kahapon hindi kami natuloy sa Luzon Datum at itutuloy namin sa huling araw ng aming biyahe. Ang daan dito, paakyat at paliko-liko, kaya kailangan ng tiyaga at ingat sa pagmomotor. Pagdating namin sa paanan ng Luzon Datum, agad naming napansin ang mahaba at matarik na hagdan. Hindi biro ang akyat, halos bawat hakbang ay ramdam mo ang bigat ng katawan, lalo na sa ilalim ng araw. Pero habang umaakyat, unti-unting lumalawak ang tanawin. At sa bawat pahinga, tanaw mo na ang ganda ng Marinduque mula sa itaas. Parang paunti-unting binubuksan ng regalo. At nang marating namin ang tuktok, naroon na nga ang Luzon Datum of 1911. Isang simpleng marker, pero may bigat ng kasaysayan. Dito nakabase ang buong Philippine Geodetic System. Parang nasa gitna ka ng lahat. Pagod man, pero sulit. Hindi lang dahil sa ganda ng view, kundi dahil sa pakiramdam ng tagumpay. Isa na namang karanasang hindi mabubura sa alaala.
Ang Luzon datum 1911 ang itinuturing na pinakasentro ng mapa ng Pilipinas. Ito ang geodetic reference point kung saan nakabase ang buong Philippine Mapping System. Matatagpuan ito sa mataas na bundok sa Mugpo at marker pa ito ng United States Coast and Geodetic Survey noon pang panahon ng Amerikano. Sa tuktok, bukod sa kasaysayan, sasalubong rin sa iyo ang 360-degree na tanawin ng Marinduque, bundok, dagat, at kalikasan sa buong paligid. Pagod man sa pag-akyat, sulit naman. Isa na namang bahagi ng Marinduque ang aming naranasan. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay sa buong Marinduque, natapos din namin ang loop. Mula sa mga simbahan at kasaysayan hanggang sa dagat, bundok at mga kwento ng bawat lugar. Isa itong karanasang hindi naming malilimutan. Oo, nakakapagod. Pero bawat pawis at gas ay sulit na sulit. Ang bawat pasyalan ay may kwento, ang bawat kalsada ay may tanawin na parang sinadyang ipinta para sa amin. At ngayon, panahon na para magpaalam. Bumalik na kami sa pier, dala ang aming mga alaala at sakay ng barko pa uwi. Habang unti-unting lumalayo ang isla, damang-dama namin ang lungkot ng pamamaalam. Pero mas nangingibabaw ang pasasalamat. Salamat Marinduque sa mainit mong pagtanggap at sa mga karanasang dala namin pa uwi. Hanggang sa muli, Isla ng Puso. Itakit sa susunod na adventure.